Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. I am Sam CS Kamlang from Vice 2B. I am the second reporter of the group 10. So my topic it's all about the debt crisis and structural adjustment theory of the developmental state. So what is debt crisis? A debt crisis is a situation where a country has too much debt and cannot easily repay its loan to foreign lenders or financial institutions. So, ang debt crisis ay isang seryosong economic problem kung saan ang isang bansa ay sobrang lubog sa utang at nahihirapan o hindi na kayang magbayaran ang mga loans nito mula sa foreign lenders, international banks o financial institutions. So, normal na sitwasyon ang utang ng bansa ay ginagamit para sa development tulad ng pagpapatayo ng road, bridges at infrastructures, pag-invest ng education at healthcare, pag-develop ng industries, pag-stimulate ng economic growth, pero nagiging problem ito kapag tuloy-tuloy ang pangungutang. Hindi tumataas ang kita ng bansa, humihina ang ekonomiya at mas mabilis ang paglaki ng utang kaysa sa pagbansang kita. Kapag nangyari ito, napupunta ang bansa sa debt crisis. Ibig sabihin, hindi na nito kayang bayaran ng interest at principal ng utang. Mga dahilan ng debt crisis. Maraming factors kung bakit nakakaroon ng debt crisis. First, excessive borrowing o sobrang utang. Kapag ang gobyerno ay masyadong umaasa sa loans para pondohan ang ekonomiya imbes na sariling ikita tulad ng taxes, export, lumalaki ang utang. Second is weak economic performance. Mabagal economic growth. Kung hindi lumalago ang ekonomiya, hindi rin lumalaki ang kita ng bansa para sa pambayad sa utang. The third, decline in export earning. Pagbagsak ng export prices. Maraming developing countries umaasa sa export. Kapag bumaba ang presyo ng kanilang produkto sa global market, bumababa ang income nito. So fourth, high interest rate. Mataas na interest. Kapag tumataas ang interest sa loans, mas lumalaki ang binabayaran ng bansa kahit hindi nadadagdagan ang utang. So 5, currency depreciation. Kapag humina ang local currency, mas mahal bayaran ng utang lalo na kung US dollar ang gamit. 6, for financial management. Ibig sabihin gumagastos ng wala sa budget, walang ipon at umutang para sa hindi naman kailangan, kaya lagi kang kulang sa pera at stress pagdating ng bayarin. So, ano mangyayari kapag may debt crisis? Kapag lumala ang utang, napipilitan ng bansa na umutang ulit para pangbayad sa dating utang, tinatawag na debt cycle. Nababawasan ng budget para sa social services, humihina ang public services, tumataas ang unemployment at kahirapan, nagiging dependent ang bansa sa foreign institution. So, dito pumapasok ang structural adjustment. Structural adjustment is a set of economic reforms required by organizations like the International Monetary Fund and World Bank to help countries improve their economies and repay their debt. Ang structural adjustment ay isang set of economic reform o policy changes na pinatupad ng international financial institution tulad ng International Monetary Fund at World Bank. Ginagawa ito bilang kondisyon bago bigyan ng loan o financial assistance ang isang bansang may debt crisis. Ang pangunahing layunin nito ay ayusin ang economic ng bansa para maging stable at makabayad ng utang. Common policies under structural adjustment. First,
austerity measures o pagbawas ng gastos ng gobyerno. Pinapababa ang government spending, kadalasan na apektuhan ang education budget, healthcare services, subsidies ng mahihirap. Second, privatization. Ibinibenta o pinapasa sa private companies ang mga government-owned services tulad ng tubig, kuryente, transportation, telecom service. Layunin nito ay maging mas efficient pero hindi minsan tumataas ang presyo ng serbisyo. Third, deregulation. Binabawasan ang kontrol ng gobyerno sa negosyo. Mas malayang mag-business, mas maraming investor, pero posibleng effect, unfair competition, dominance ng malaking kumpanya, pagtaas ng presyo. Fourth, trade liberalization. Binubuksan ang ekonomiya sa foreign goods at investors. Ibig sabihin, mas maraming imported products, mas mababang tariff, mas open ang market, pero downside, nahihirapan ng local industries makipag-compete, nawawala ng trabaho ang ilang local workers. 5. Currency and financial reform. Pagpapalit o pag-aayos ng pera mismo. Example, nagpapalabas ng bagong bills, tinatanggal ang luma o nagbabago ng value para pigilan ang inflation. Or pagbabago sa mga batas at rules ng bangko, pautang at investment para mas maging maayos, patas at stable ang daloy ng pera. Bakit ito ipinapatupad? Sinasabi ng IMF at World Bank na ang structural adjustment ay para mabawasan ang utang na bansa, mapabuti ang efficiency ng ekonomiya, mahikayat ang foreign investment, mapalakas ang global competitiveness, positibong epekto nito ay mas stable ang ekonomiya sa long term, bumababa ang inflation sa ilang bansa, mas open sa foreign investment, mas efficient ang ilang industries. Mga negatibong epekto, tumataas ang poverty sa short term, nababawasan ng social services, mataas ang unemployment, lumalawak ang gap ng mayaman at mahirap, na apektuhan ng mahihirap na sektor ng lipunan. Sa kabuuan, ang debt crisis ay nagpapakita ng problem ng sobrang pangungutan ng bansa, habang ang structural adjustment ay isang solusyon na kadalasan ipinapatupad ng international institution. Pero kahit may layunin itong ayusin ang ekonomiya, may kasama rin itong matinding epekto sa ordinaryong mamamayan, lalo na sa mahihirap. Last, theory of the developmental state. The theory of the developmental state is a political and economic theory that states that the government should play a strong and active role in guiding and promoting a country's economic development through planning, industrial support, and cooperation with business. So, ang theory of the developmental state ay isang teorya sa political economy na nagsasabi na ang gobyerno ay may malaking papel sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng isang bansa. Ayon sa teoryang ito, hindi sapat na iwan lang sa free market o sa pribadong negosyo ang pag-unlad ng ekonomiya. Kailangan ng malakas, aktibo at organisadong estado na magplano, gumabay at sumuporta sa mga industriya upang mabilis ang pag-asenso ng bansa. So sa madaling salita, sa developmental state, ang government ay hindi lang tagabantay ng ekonomiya, kundi siya ang direktor o guide ng development ng bansa. Bakit nabuo ang teoryang ito?
Naging popular ang theory na ito dahil sa mabilis na pag-unlad ng mga bansang tulad ng Japan, South Korea, Taiwan at Singapore. After World War II, ang mga bansang ito ay wasak ang ekonomiya, kulang sa industriya, mataas ang kahirapan at walang stable na ekonomiya. Pero sa loob ng ilang dekada, naging highly industrialized at developed economies sila. Dahil dito, napansin ng mga economists na hindi lang free market ang dahilan ng success nila, kundi ang malakas na intervention ng gobyerno. Paano gumagana ang developmental state? Sa developmental state, ang gobyerno ay may malino na plano sa ekonomiya, hindi siya basta-basta umaasa sa negosyo lang. Paano gumagana ang developmental state? Sa developmental state, ang gobyerno ay may malino na plano sa ekonomiya, hindi siya basta-basta umaasa sa negosyo lang. Ginagawa niya ang mga sumusunod: economic planning. Ang gobyerno ay gumagawa ng long-term plans kung paano lalago ang ekonomiya. Halimbawa, ano ang industries ang dapat paunlarin, saan mag-i-invest, paano lilika ng trabaho. The second, industrial policy. Pinipili ng gobyerno kung alin industries ang susuportahan tulad ng manufacturing, electronics, automobiles, technology. Tapos, binibigyan sila ng loans, tax incentives, subsidies, protection laban sa foreign companies. Third, strong support sa local business. Tinutulungan ng gobyerno ang local companies para lumakas muna bago makipag-compete sa global market. Halimbawa, sa South Korea, sinusuportahan ng mga kumpanya tulad ng Samsung at Hyundai noong maliit pa sila. Dahil dito, naging world-class companies sila ngayon. 5. Efficient bureaucracy. Importante rin ang maayos na government system. Ibig sabihin, walang corruption, mabilis magdesisyon. May disiplina ng mga government workers, focus sa development, hindi sa personal interest. 6. Export-oriented economy. Pinapalakas din ng developmental state ang export. Ibig sabihin, gumagawa ng product hindi lang para sa local market, kundi para ibenta sa ibang bansa. Kapag maraming exports, tumataas ang kita ng bansa, lumalakas ang currency, dumadami ang trabaho. Ano ang goal ng developmental state? Ang pangunahing goal nito ay mabilis na economic growth, maraming trabaho, pagbawas ng poverty, pagunlad ng industries, pagtaas ng standard of living, pagiging competitive sa global market. Kapag successful ang developmental state, nagkakaroon ng mabilis na industrialization, mas maraming job opportunities, mas mataas na income ang bansa, mas modern na infrastructures, mas maunlad na technology. Sa kabuuan, ang theory of the developmental state ay nagpapakita na ang isang bansa ay maaaring mabilis na umunlad kung ang gobyerno ay malakas, organization, may malinaw na plano at nakikipagtulungan sa private sector. Pinapakita rin ito na ang economic development ay hindi lang nakasalalay sa free market kundi sa mahusay na leadership, planning at cooperation ng gobyerno at negosyo. So that's all. Thank you and wassalam. Once again, I am Samsias Kiamblang from Vice 2P.